Ma'am Julie, ito po nababasa niyo po ba itong comment ni Pascuala Limato? Ako daw ang namimilit sa pera. Okay. Well, katulad na sabi ko, hindi ako humingi kay Rapi kahit 5. Ma'am, ito ang sasabihin ko. Kung nangyari sa iyo ang nangyari sa akin, ano ang gagawin mo para sa anak mo? Ang perang hinihingi ko kay Rapi, hindi sapat para ibayad sa mga ginawa niyang kawalangyaan sa aming mag-ina. Maraming taon ang lumipas, ang anak niya lumaki. Nag-reach out ang anak niya nung 13 years old. Pagkatapos, for the first time nung nasa college ang anak ko, hindi ko ito alam. Nalaman ko to 2 years ago. A year ago, after na puntahan ko ang anak ko at gumawa siya ng statement. Nag-reach out ang anak, ay humingi ng, tinawagan ng tatay niya. Humingi siya ng pera, financially. Kasi ang anak ko, nagtatrabaho siya sa college ng full-time at saka full-time student. Working student siya. Working student yung anak ko. Diba? Ang sabi niya sa statement niya, tinutulungan at namimigay siya ng pera. So, lumapit siya sa tatay niya, tinawagan niya, ang sabi daw ni Rapi, busy siya, tawagan kita bukas. Ngayon, kinabukasan hindi tumawag si Rafi. 2 days wala. Tumawag uli ang bata. Hindi na niya makontak si Rafi dahil nagpalit siya ng telepono. Talagang tinataguan ano. Grabe. Kung ikaw yung anak, ano pakiramdam mo? Diba? Tapos mapapanood mo sa TV yung magulang mo, yung tatay mo. Tulong ng tulong sa sa mga dukha, sa mga pobre. 'Di ba? Tapos ikaw na sariling anak, nag-working student ka, hihingi ka lang ng konting tulong, di ka pa nagpalit pa ng number ng phone. Grabe. So, ano ang iisipin ng bata? Ang taas-taas ng pride ng anak ko. Nung mabasa ko ang sulat na yon, ilang linggo akong umiyak dahil naranasan ko ang sakit. Naramdaman ng anak ko for the second time around ang rejected sa father niya. Yan si Rafi Tulfo. Opo.